I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga guys, mga best. Yan po ay inaugurasyon ng Ibato Iraan Dam. Wow! Another projects ng Marcos administration. O, di ba? Ay, ang ganda naman ng tanawin, no? Wow na wow, guys! Grabe! Ang lino na tubig, oh. Wow! Ganyan ang leader. Nabibigla ka na lang yung mga project niya. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ganda? Wow! Tingnan nyo naman yan mga kababayan kung gaano kaganda. You see? Ganyan dapat ang isang Pangulo kasi mahal niya ang Pilipino. Oh, see? Ganda naman yan. Congratulations naman at kudos naman din kay Secretary Gillian, guys. Kasalukuyan po natin ng ng NIA. ng briefing sa ating Pangulo na pinangungunahan ni NIA Administrator Engineer Eddie G. Gillian tungkol sa pangkalahatang impormasyon hinggil sa proyekto. At ngayon, pangungunahan po ng ating Pangulo ang pagpapasinaya ng project marker ng Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project. Ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project ay isang pangunahing proyekto ng pambansang pamahalaan na magbibigay ng maaasahan at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa 1,072 hektarya ng sakahan ng Aburlang, Palawan. Layo nitong pataasin ang ani, suportahan ng pamamahala sa pagbaha at direktang makinabang ang 425 magsasaka ng Ibato Iraan Farmers Irrigators Association. Palawan pala yan na guys. At the Palawan. count of 3, Mr. President, 1, 2, 3. Wow. Sa Palawan ba yan? Maraming Yes. salamat, mahal na Pangulo. Oh, congratulations. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbabago patungo sa pag
asenso, magsikap ng mabuti kung guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Sino? Maaari na po tayong Doon ka umupo. na matulog baka. Anong meron? Magandang umaga sa ating... Inaaniyahan po natin ang lahat na ituon ang inyong atensyon sa screen para sa isang audio-visual presentation patungkol sa Ibato Iraan Dam. Taganiya na posibleng magkaroon kami ng irigasyon, kaya ginawa nila ng irigasyon ang Ibato Iraan Farmers Irrigators Association, at ngayon mag-inaugurate na. Nagpapasalamat po kami kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa Taganiya na nag-facilitate nitong project na ito. Maraming pong salamat. Bilang Pangulo ng Ibato Iraan Farmers Irrigators Association, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos at sa NIA sa pagbubukas ng patubig dito sa bayan ng Aburla upang ito'y makatulong sa produksyon ng palay ng mga magsasaka dito sa aming bayan. Bilang magsasaka, pangalagaan namin ito upang magamit ito ng susunod na salinlahi. Marami pong salamat. Matamang salamat kanimo, Presidente Bongbong R. Marcos Jr. Maraming salamat po, President Bongbong Marcos.
Dakulang salamat kanimo Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tapos po ako nagpapasalamat, Presidente Bongbong Marcos. Salamat po. Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos. Mabuhay po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Naimbag na bigat yung amin na po. Sa ngayong araw ay pinapasinayaan natin ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project. Ito po ay isang mahalagang puhunan para sa ating mga magsasaka at isang matibay na hakbang tungo sa mas matatag na food security ng ating bansa. Ang proyektong ito ay sumasalamin po sa malinaw na direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang isang bansang may sapat na pagkain ay nagsisimula sa isang produktibo, moderno at matatag na sektor ng agrikultura. Noong siya po ang governor namin sa Ilocos Norte, ginawa na niyang sentro ang kaunlaran ng agrikultura. Pinalakas niya ang mga kooperatiba ng magsasaka, pinalawak ang akses sa merkado, sinuportahan ang pagtatayo ng mga agricultural processing at storage facilities. Isinulong ang makabagong teknolohiya ng pagsasaka at pinalawak ang produksyon ng palay, mais at high-value crops. Nakita mismo ng ating Pangulo na kapag inuuna ang agrikultura, dumarami ang oportunidad sa trabaho, lumalakas ang kabuhayan sa kanayunan at bumababa ang antas ng kahirapan. Alam niyo po, sa Ilocos Norte ay isa po kami sa pinakamababang poverty incident sa buong bansa. Kanina nga pong nagpunta ako nito, ginoggle ko muna kung ilan na ba pang ilan ang Ilocos Norte. Sabi ng Google, based on latest official poverty statistics of the Philippines, ayon sa PSA daw, Ilocos Norte is tied for the lowest poverty incidence among all provinces in Philippines. Its poverty incidence is 0.5%, making it effectively ranked number 1 nationwide. Kaya yan po ang ating Pangulo, hindi po guni-guni, hindi po chismis yung ginagawa niya sa ating pong mga programa ngayon nationwide, kundi galing po mismo sa kanyang kalaman, sa kanyang experience po sa pamumuno. At ang parehong pananaw na ito na nagkatid ng positibong resulta po sa Ilocos Norte, ang siya ring isinusulong niya ngayon sa buong bansa. Kaya para kay Pangulong Marcos, ang irigasyon ay hindi lamang patubig. Ito ang pundasyon ng pag-unlad. Kapag may sapat na tubig, tumataas ang ani. Kapag tumataas ang ani, lumalawak ang kabuhayan. At kapag lumalawak ang kabuhayan, umiikot ang buong agricultural value chain. Mula sa pagtatanim, pag-ani, paggiling, pag-imbak, pagbibiyahe, hanggang sa pagmamarket nito. Kaya ang bawat patak ng tubig mula sa dam na ito ay katumbas ng mas maraming pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. Mas maraming trabaho, mas maraming oportunidad para sa ating mga kababayan. Ito ang dahilan kung bakit ang Ibato Iraan Small Reservoir Project ay mahalagang bahagi ng pambansang layunin na palakasin ang food security at pasiglahin ang ekonomiya ng ating lalawigan. Bilang pinakamalaking dam na naipatayo ng NIA sa Palawan, ang proyektong ito ay magbibigay ng mga asahang patubig sa 1,072 hectares na sakahan at direktang makikinabang ang 425 families, magsasaka at ang kanilang mga pamilya. Ito ang tunay na diwa ng bagong Pilipinas. Hindi lamang pagtatayo ng infrastruktura, kundi pamumuhunan sa kabuhayan, dignidad at kinabukasan ng ating mga magsasaka. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahan nating tataas ang produksyon ng pagkain, lalaki ang kita ng ating magsasaka, magiging mas matatag ang supply ng pagkain at higit na uunlad ang kabuhayan ng pamilyang Palawenyo. Mr. President, taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta sa National Irrigation Administration at sa sektor po ng agrikultura. Ang bawat irrigation project na ating naitatayo ay isang pamana ng pag-asa, kaunlaran at seguridad
sa pagkain para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ang Ibato Iraan SIP ay magiging isa sa mga pangmatagalang pamana ng inyong administrasyon dito po sa Palawan. Sa atin po namang mga irrigators associations, kayo ang tunay na katuwang ng NIA sa pangangalaga at mahusay na pamamahala sa proyektong ito. Sa diwa, lagi nating sinasabi yung hashtag bayanihan natin, sama-sama nating tiyakin na ang mga proyektong ito ay patuloy na magbibigay ng biyaya sa ating mga magsasaka sa marami pang taon. So maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayaning magsasaka. Mabuhay ang NIA. Mabuhay si PBBM. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Tuwing napupunta ako sa Palawan, lagi akong napapahanga sa tunay na ganda at yaman ng ating minamahal na Pilipinas. Dahil dito sa inyong lalawigan ang ilan sa pinakamagagandang dagat, kabundukan, lupain at ang na ipinagmamalaki natin at kinikilala na sa buong mundo. Kabilang dito yung underground river sa Puerto Princesa, gayon din ang mga sikat na isla sa El Nido, sa Coron. At higit sa likas na yaman, ipinagmamalaki natin ang sipag at tiyaga ng mga taong nagbibigay buhay sa lupa at sakahan, gaya ng ating mga magsasaka na kasama natin ngayon upang pasinayaan ang pagbukas ng Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project. Isa itong proyekto na matagal ninyong inantay at bunga ng ating pagtutulungan. Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Dahil nagbabago pati ang panahon. Ang dating alam na natin kung kailan darating ulan, kailan titigil, kung kailan dadaan yung bagyo. Dahil nga sa yung naririnig natin at nababalitaan natin climate change, pabago-bago. Hindi hanggang Disyembre, nagbabagyo na ngayon. Kung minsan yung tagtuyot, nagsisimula, Enero pa. Kaya talagang kailangan na kailangan ang mga irrigation project na ito. At para naman hindi pabago-bago ang ating ani, hindi pabago-bago ang kita at may seguridad ang bawat pamilya umaasa sa pagsasaka. Kaya naman, mahalagang maihatid ang tubig sa mga bukirin upang patatagin ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Yan ang layunin ng proyektong ito. Isa na ito ang Ibato Iraan SRIP. Ito ang pinakamalaking irrigation project dito sa Palawan at ang kauna-unahang reservoir-type irrigation system sa buong isla. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng sapat at maaasahang supply ng tubig sa buong taon para sa mahigit 1,000 hektarya ng lupang sakahan dito sa Aborlan. Nasa mahigit 430 farmer beneficiary ang direktang makikinabang sa proyektong ito. Andito yung ating mga namumuno ng mga association at saka mga cooperative. At kayo ang mag-aalaga dito at kayo ang magpapatakbo para mabigyan natin ang ating mga magsasaka ng sapat na tubig kahit na hindi pa dumadating ang ulan. Inaasahan natin ang mas maraming sako ng bigas, mas masaganang ani sa gulay, mas malaking kita para sa ating mga magsasaka. Higit pa sa mga ito, hatid din ng proyekto ang kapanatagan ng loob, kasiguruhan sa patubig at pag-asa sa mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang umaasa sa sakahan. Angad natin na magamit ang reservoir ng pangmatagalan. Layunin din dito, gawing mas panatag ang inyong loob sa bawat panahon ng taniman, tag-ulan man o tagtuyot. At hindi dito natatapos ang ating mga hakbang. Kasabay ng pagpapalawak ng mga irrigation projects sa buong bansa, ginawa din nating mas moderno ang ating mga sistema ng pagsasaka. Dito, sa Palawan, nagpapatayo tayo ng mga solar power pumps na gumagamit ng AI at yung tinatawag na Artificial Intelligence, AI Satellite Assisted Monitoring at Fertigation System. Ito po ang mga sistema na tinitignan po ng satellite na lumilipad sa taas at kinukunan at sinasabi sa atin kung saan kung titignan, kinukunan yung sakahan. Sasabihin, sa isang lote, sa isang area, mapapakita dito tuyo, dito kailangan dagdagan ng fertilizer, dito kailangan bawasan ng fertilizer, dito pahingahin mo na. Yan nakakatulong po yan. Ang ating mga solar powered na pump na bomba
para sa irrigation, bomba pa rin kagaya ng ginagamit natin noon, ngunit solar powered na. Kaya wala na, hindi na kailangan ng krudo, hindi na kailangan alalahanin kung saan kayo kukuha ng pampatakbo ng inyong mga solar mga bomba dahil sa araw kinukuha ang kuryente para patakbuhin ang mga solar pump na yan. Kaya inaasahan ko na ang matatag at na pagtutulungan ng NIA at ng Ibato Iraan Farmers Irrigators Association. Alagaan, ingatan at paunlarin natin ang infrastrukturong ito. Kayo po ang kasangga namin na pagpapanatili at pagtatagumpay nitong proyektong nito. Makakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang Palawan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Sa isang group photos, Oh, di ba guys? Inaugurasyon of Ibato Iraan Small Reservation Irrigation Project ng Marcos Administration dyan po sa Palawan. Sino nagsabi na walang project ang Pangulo? Sige nga. Oh, lumangoy kayo doon para malaman nyo na project ni PBBM yun. Yung mga nagsasabi na walang project ang Pangulo, sila yun ang walang kwenta. See? Aba, congratulations sa dam ninyo, mga beswa. Di ba nakakatuwa? Ang saya-saya nila. For the first time. Yan, legacy niya po yan. Kudos kaya niya Administrator Secretary Galian. So, yun mga kababayan, kayo po, ano ang masasabi nyo? Ha? Ako ang masasabi ko, congratulations sa ating lahat. Napakagaling ang Pangulo ng Pilipinas. Thank you guys for watching. See you again ng next upload. Bye. And babus. God bless Philippines. Bye everyone. There's more. Follow me and likes. Bye guys.